Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang tanda ng krus. Minsan nakasakay ako sa isang pampasaherong jeep nang bigla itong tumigil, kaya napasigaw ang isang pasahero, "Sus Mariosep!" at sabay nagkrus. Karaniwang tagpo ito sa atin. Madalas tayong magtanda ng krus. Ang ahas na tanso ay mahalagang uri ng krus sa lumang tipan. Kaya ito ginamit ni Juan sa Ebanghelyo at angkop sa ating pagdiriwang ng pagtatampok sa krus na banal. Sinabi ni Jesus kay Nicodemus na iniutos ni Moises ang paggawa ng ahas na tanso at itaas upang ang sinumang tumingin dito ay gagaling sa tuklaw ng ahas. Nagreklamo ang mga tao at nagsalita laban kay Moises habang naglalakbay sila sa disyerto ng Ehipto. Nakapagtataka sapagkat ang tansong ahas ay isang estatwa sa makatuwid, labag sa unang utos ng Diyos. Ngunit ipanaliwanag ng kanilang mga guro na hindi ahas ang nagbibigay buhay, kundi ang Diyos. Ang tansong ahas ay simbolo at tanda lamang upang ipakilala ang tunay na Diyos. Sinabi ni Jesus kay Nicodemus, siya'y itataas rin upang iligtas ang sangkatauhan. Nangangahulugan ito na siya'y itataas sa krus at babalik sa kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkabuhay muli at kanyang pagbabalik sa Ama, tayo ay niligtas. Tayo ay nakibahagi sa kanyang buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Pinahayag ni Jesus kay Nicodemus na ang Diyos mismo ang nagsimula ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos at sa kanyang pagpadala ng kanyang bugtong na anak. Ito ang kahulugan ng ating pagdiriwang at pagpapahalaga sa banal na krus. Mahal natin ang krus, hindi dahil gusto nating maghirap, kundi gusto nating maging banal. Ang krus para sa atin ay ganap na pagtugon ni Jesus sa utos ng kanyang Ama.